Magandang gabi po mga kapatid ko. Yan po sa Majuro Christian Church. Ah, Ngayon po ay ating pulong panalangin. At muli po ay gusto ko po kayong bigyan muli ng ah, ilang mga tinatawag nating study method ng Biblia. Sa talata ay ang tinatawag na SOAP, ang SOAP, Scripture, Observation, Application, and Prayer. Matatandaan po ninyo ay nagsimula tayo sa pag-aaral nito sa John 1:5. Kung natatandaan po ninyo yon. At natapos din po natin yung Matthew 6:20. Ito po yung mga maikling pag-aaral ng salita ng Diyos at maikling obserbasyon pag sisiyasat ng salita ng Panginoon, at nakakakuha tayo ng mga paglalapat sa maikling talatang ito. So muli po ay gusto ko po kayong bigyan ng isang talata o dalawang talata ito sa iisang aklat, sa Awit 121 verse 1 and 2. Psalms 121 verse 1 and 2. Dito po ako ngayon sa floor 7 dito po sa Royal Puhuyo na aming pong pinagtatrabahuhan. At napakasarap mag bulay-bulay ng salita ng Panginoon dito. At ito kasi floor 7 na ito ay nandito yung pinaka playground, swimming pool, gym, nandito rin ang laundry place, at maraming iba't ibang mga laro dito sa floor na ito. So kaya po dito ko naisip na dito tayo magbulay ng talatang ito sa Awit 121 verse 1 and 2. Samahan po ninyo ako na basahin at buksan po natin ang ating mga Biblia sa ilang mga kilalang talata sa Awit 121 verse 1 and 2. Ito po ang sabi, 121 ng Awit verse 1 and 2. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ulitin ko po. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Tayo po muna manalangin sa Panginoon. Panginoon, muling humihingi kami ng tulong sa pag-aaral namin, pagbubulay ng iyong mga salita. Tulungan kami ng Santong Espiritu na makita po ang mga observation hinggil sa dalawang talatang ito, at makita namin ang paglalapat na ibibigay po ninyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa ibang mga salin, tumingin ako sa mga bundok, saan manggagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay mula kay Yahweh, ang may lalang ng langit at lupa. Siguro po kung maganda sana kung sa atin pagbubulay-bulay ng mga talatang ito ay makapagbahagi tayo ng mga isang sitwasyon na kung kailan ay naghanap tayo ng tulong. Naalala ko tuloy yung naranasan ni kapatid na Gilbert, no?
kailan lang, last Sunday dito, Sunday din dyan, no? After ng service ninyo, and then pagkatapos ay nagkaroon kami ng message tungkol kay kapatid na Gilbert, no? Na nagkaroon siya ng karamdaman, and then marahil sa sitwasyon na yon, ang kapatid na Gilbert ay talagang umaasa ng tulong, kung ano man ang tulong na maaaring siyempre mapagkukunan niyang tulong sa mga ganung sitwasyon. Iyon ay mga halimbawan sitwasyon na sa buhay natin na talagang hinahangad natin na may tutulong po sa atin. Kaya salamat sa Panginoon at siya naman ang nagbibigay sa atin ang iba't ibang mga tulong sa ating mga sitwasyon na talagang kailangan natin ng tulong. At marahil po meron tayong bawat isa sa atin ay naranasan natin na talagang kinabahan tayo, o sabihin natin nagkaroon tayo ng takot at dumating tayo sa sitwasyon na talagang may pangyayaring kailangan natin ng tulong, and then nag-iisip tayo saan tayo tatakbo, saan tayo hihingi ng tulong sa pangangailangan natin. So maganda mapag-usapan po ninyo yan sa inyong pong fellowship, sa ating fellowship, kapag napag-usapan din sa na talagang maibahagi natin sa sitwasyon na yan, and then dumating pagkakataon na dumating ang tulong ng Panginoon para sa atin. And then ang dito mapapansin natin ang magandang ilang mga paliwanag dito ay ang bundok o yung mataas na lugar ay sumisimbol po sa lakas, proteksyon, at minsan nung unang mga panahon ang bundok o mataas na lugar ito ay ang minsan ay pinaka Diyos-Diyosan nila, sapagkat noong panahon na yon ay ng mga Israelita ay doon sila lagi umaasa, tumitingin at tumihingi ng tulong, no? At minsan nagagawa nila ng pagkakataon na ano nila, nandun ang Diyos o merong Diyos o nandun sa mataas na lugar na yon. Ipinapakita, no, ng awit na ito na kahit gaano kataas ang bundok, tandaan natin na wala itong maitutulong sa atin, no? Walang maitutulong sa atin gaano ang kataas ang isang lugar o sabihin natin isang bundok. Ang tunay na tulong ay nagmumula kay Yahweh o sa ating Panginoon, ang Diyos na lumikha ng lahat. Kung kaya niya na gumawa at lumikha ng kalangitan at kalupaan, kaya niyang alalayan ang kanyang mga nilikha o ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak. Kaya bigyan pasin natin ang ilang mga tanong sa talatang ito. Ano ang mga bundok? O sabihin natin o pinagkukunan ng tulong ng tao sa ating panahon ngayon. Kita natin, no? Napakaraming mga kalamidad, napakaraming mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon. Sabihin na lang natin sa pitbayan nating Pilipinas, napakaraming binabaha, napakaraming may mga pangangailangan, at madalas saan ba nakatuon yung ating sabihin natin yung pinakabundok natin na inaasahan natin na magbibigay ng tulong sa atin. Minsan pera, di ba? Talagang ang laki ng pangangailangan sa pera para matugunan ang ating pangailangan at matulungan tayo. Ang kapangyarihan, kailangan natin ang kapangyarihan para maranasan yung pangailangan natin at matulungan tayo. Maaaring sabihin natin ang tulong sa pamagitan ng relasyon, sa iba't ibang uri po ng relasyon. Marahil yun ang mga bagay na masasabi natin na minsan pinagkukunan natin ng solusyon sa ating mga pangailangan, tulong na kailangan natin.
pera, kapangyarihan, relasyon at iba pa. Ngayon, anong ibig sabihin para sa atin na ang Diyos ang may lalang, no, ng lahat ng langit at lupa? Anong ibig sabihin nito para sa atin? Na ang Diyos na siyang lumalang ng lahat ng bagay ng langit at lupa, siya ang manlilikha. Marahil sabihin natin kung siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, nangyari, lumabas ang mga bagay nito at nalikha sa pamagitan niya, at hindi mangyayari ito kung wala siya. So means ay sa kanya rin manggagaling ang mga bagay na pangailangan natin at mga bagay na tulong na kailangan ng kanyang mga nilikha. Ang ikatlo, paano natin masasanay, no, ang ating sarili na kailangan una nating lapitan ang ating Diyos kaysa sa ibang tao. Paano natin masasanay ang ating mga sarili na kapag tayo ay nangangailangan ng tulong, ay sa Diyos na lumikha sa atin muna tayo humingi ng tulong o lumapit kaysa sa ibang tao. Pero aminin natin, madalas sa nangyayari na pag may malaki tayong pangailangan at tulong, ang mas unang nating nilalapitan ay ang ibang mga tao. So hindi po magandang bagay yan, ano? Lalo na bilang isang mananampalataya sa Panginoon, kapag tayo ay may malaking pangailangan o tulong na pangailangan, ay huwag natin kaagad asahan lapitan ang ibang tao, kundi masanay tayo na ang unang nating lapitan ay ang ating Panginoon na siyang lumikha para sa atin. So ilan sa mga practical na application na maaaring gawin natin sa bagay nito ay sa tuwing may problema tayo ay unahin ang Panginoon sa pamagitan ng hakbang na panalangin. Isa sa mga practical na kailangan nating paglalapat sa ating natutunan sa talatang ito. Sa tuwing may problema, unahin ang hakbang ng panalangin bago ang anumang mga hakbang dapat nating gawin. Pray. Kaya nga po meron tayong pulong panalangin, isa sa hakbang na ginagawa natin upang ipabatid natin, ipaalam, ilapit sa ating Panginoon ang ating pangailangan ng tulong na mula sa Kanya. Kaya naniniwala po ako na bawat isa narito ngayon, kaya tawag natin pulong panalangin upang ito ay hakbang ng bawat isa. Ipabatid at ilapit natin sa Panginoon ang ating pangailangan sa tulong ng ating Panginoon. No? Alalahanin ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mga tulong, at siya ang nagbibigay ng mga taong gagamitin niya para sa atin. Hindi natin sinasabi na hindi natin kailangan ang presensya at tulong ng ibang mga tao, pero mahalaga na una nating lalapitan at magbangay ang manalangin, hiningan tulong sa Panginoon, at ang Diyos, ang ating Panginoon, na siyang bahalang gagamit ng iba't ibang mga bagay, gagamit ng ibang mga tao para tayo po ay matulungan. Okay? At maganda siguro ay gumawa tayo ng listahan natin ng mga pagkakataon na kung kailan natin, no, kung kailan natin naranasan ng tulong ng Panginoon bilang paalala sa susunod na mga krisis o problemang mangyayari sa atin. Napakaganda po no, meron tayong listahan na naranasan natin na nangailangan tayo ng tulong, ano, at nailista natin sa pagkakataon na yon yung petsa, anong pangangailangan na tulong na kailangan natin, at ito ay tinugon ng ating Panginoon bilang paalala na kung paano ay
kung darating man ang mga susunod na krisis sa ating buhay, ay alam natin na ang ating Panginoon ay handang tumulong sa ating sa iba't ibang paraan na ginagawa. Napakaganda po nun na masanay natin ang ating mga sarili. No, meron ba kayo noon na inililista po ninyo, nandun ang petsa at anong pangailangan na kailangan natin, and then sa pagkakataon na yon ay inilagay nyo rin yung petsa na kung paano tayo tinulungan ng Diyos sa ating pangangailangan at tulong na kailangan. Okay? Sensya na po kayo, medyo maingay ano? Meron palang ano rito, parang may salo-salo. And then siguro maaaring prayer natin sa Panginoon ay turuan niya tayo, no, na laging lumapit sa Kanya bilang ating tunay na tulong na kailangan, at huwag tayong umasa sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa Panginoon lamang na siyang lumikha, na siyang nagligtas sa atin, gumawa ng mundong ito, lumikha sa lahat ng mga bagay. Sa Kanya lang natin laging asahan at unang ibigay ang hakbang ng paghingi ng tulong sa ating Panginoon. No? Siya natin laging lapitan at asahan na tayo tutulungan ng ating Panginoon. Buong puso na tayo ay magtiwala sa Kanya, at sa pangalan ng ating Panginoon, umasa tayo na tayo ay Kanyang tutulungan. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? Kaya ulitin ko po yung talata, no? Tumingin ako sa mga bundok, saan nanggagaling ang ating tulong. Saan nga ba nanggagaling ang tulong po natin? Sana po ay sa Panginoon natin naranasan ito, sa Kanya. Ang aking tulong ay mula kay Yahweh, ang may lalang ng langit at lupa. So, kung nilikha niya ang lahat ng mga bagay na ito, langit at lupa, ano pa kaya ang mga bagay na pangangailangan natin, lalo na ng tulong na inaasahan natin, ay walang iba kundi ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng mga bagay na ito. Sana po sa maikli at 2 talatang ito na ating pong pinagbulayan ay nagkaroon tayo ng kalakasan. Anumang mga problema at pagkakataon na kailangan natin ng tulong, manalangin tayo sa Panginoon. Siya ang magbibigay, tutugon sa ating mga pangailangan, at handa na ang Kanyang tulong ay ipagkaloob niya para sa atin. Okay po, tayo po'y manalangin muli. Panginoon, salamat po sa aming pong 2 talatang pinag-aralan na ang tulong namin ay nagmumula sa aming Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, at kami po'y inyong pinagkalooban na maging anak ninyo, Panginoon, nung kami sumampalataya sa inyo. Kaya kayo po ang lagi naming asahan at lapitan at dalanginan sa bawat tulong na kailangan namin, sapagkat lagi ka nandyan upang tumulong sa amin. Maraming salamat po. Papuri at pasasalamat ay binibigay namin sa inyo. Ingatan ng mga kapatid sa Majuro Christian Church, at patuloy mo kami pagpalain, palakasin ng loob na ang tulong sa bawat pangangailangan namin ay nasa inyo, at handa po kayo na tumulong sa amin na siyang nagmahal at nagbigay ng Kanyang buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mga kapatid, ingat po kayo, at salamat po sa patuloy po ninyong panalangin sa amin, at ganoon din po sa inyo. Asahan po ninyo na lagi kayong nasa puso namin, at idinadalangin sa Panginoon na magpatuloy sa Panginoon sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Salamat po, at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon, at ingatan po ng Panginoon sa lahat ng ating pagtatrabaho, sa lahat ng ating paglilingkod para sa Kanya. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa araw po ng linggo para sa pagsamba sa Kanya. Salamat po. Ingat po kayo lagi, and God bless.